Lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay pumalakpak ng malakas. Amen. At yung po mga handa na mag-aral ng salita ng Panginoon ay magsabi ng malakas na Amen! Ngayong umagang ito, Amen. At atin pong kausapin ng mga sarili natin, nandirito na po tayong lahat, ihanda po natin ang puso at isip natin sa pag-aaral po natin ng kanyang salita. Sabay-sabay po tayo, sabayan niyo po ako. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, hinihiling po namin ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang paghipo mo, Panginoon, sa bawat puso at isip at spirito ng bawat isa sa amin na nandito po ngayon. Dalangin namin po, Panginoon, na maging makapangyarihan ka, maging maliwanag ka, Panginoon, sa aming mga pangungusap. At nawa po, Panginoon, ang inyo pong paghipo, Panginoon, ay maranasan namin sa aming pong pag-aaral ngayong umaga. Buklatin niyo po, Panginoon, ang inyong mga salita at maging buhay nawa ito, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga ito ay From Believer to Follower. Mula sa isang tao na naniniwala tungo sa isang tao na sumusunod sa Panginoon. Basahin po natin ang Mark chapter 8, 31 to 38. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangan magdanas ng matinding hirap, siya itatakwil ng bayan ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos, kung hindi galing sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano bang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako, yung mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ano po kaya ang pinakamasarap na trabaho sa mundo? Naisip niyo ho ba yan? Kung papipiliin kayo ng trabaho, ano kaya yung trabaho na huwag niyo naisipin yung malaki yung kita? Ano kaya ang pinakamasarap na trabaho na maiisip ninyo? Minsan po naglalakad ako sa SM. Habang naglalakad po ako, mayroong kumakanta ng talaga namang bigay na bigay, yung pagkanta niya. At nung hinahanap ko po yung kumakanta niya, yung kumakanta, alam niyo po kung sino yung kumakanta? Yun yung nagtatrabaho dun sa Magic Sing. Sabi ko, ang sarap siguro itong trabaho na ito. Pakanta-kanta ka lang. So, papasok ka sa umaga, kakanta ka, tapos kakanta ka hanggang tanghali, tapos uuwi ka, kumakanta ka pa rin. Wala kang ginawa kundi kumanta. Ang sarap na trabaho nito, samantalang iba nagpapala sa kalye, no, yung iba kung ano ginagawa. Ang sarap na trabaho nito, pakanta-kanta. Pero alam niyo po, nung iniisip-isip ko na siya, madali ba talagang magtrabaho na wala kang ginagawa kundi kumanta araw-araw? Madali ba talaga na sa umaga kakanta ka, sa tanghali kakanta ka, sa gabi kakanta ka, at pag uwi mo magpapahinga ka, pag gising mo kinabukasan, papasok ka sa trabaho, kakanta ka na naman. At mag-outing kayo sa summer, pakakantahin ka na naman. Sabi joke, masarap kaya talaga itong trabaho na ito? Na minsan po may mga trabaho na akala po natin madali. Akala natin masarap. Pero pag inisip mo talaga, mahirap. Naisip ko siguro masarap maging chef. Pakain-kain ka lang, paluto-luto ka lang, patikim-tikim ka lang. Masarap siguro yun. Pero yung mga nagluluto rito, sasabihin niyo po sa akin, Pastor, hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. No, mahirap magluto.
mainit doon sa kusina, hindi yan isa sa masarap na trabaho. Naisip ko, masarap siguro maging yaya. Kasi ginagawa mo lang, laro-laro kayo ng bata, di ba? Inuuto-uto mo lang yung bata, sumusweldo ka na, may uniform ka pa, etc. Pero hindi. Isa po sa pinakamahirap na trabaho, yung mag-alaga ng mga bata. Tapos naisip ko, siguro madaling trabaho yung sa MTRCB. Alam niyo ba yung MTRCB? No, ito yung nagre-review ng lahat ng pelikula, tapos nilalagay nila SPG, nilalagay nila parental guidance. Wala kang gagawin buong araw, kundi manonood ka ng movie, lahat ng movie, bago ipalabas sa Pilipinas, papanoorin mo, ika-classify mo. Masarap kaya yung trabaho na yon? Nagawa niyo na ba yon? Nung bakasyon, nung merong pandemic, wala tayong ginawa kundi mahiga, tapos mag-binge watch na kung ano nung mga movie series. Di ba masakit din sa ulo? Paggising, pagbangon mo, masakit din sa ulo. Meron po mga bagay na akala po natin madali, pero sa totoo po, mabigat. May mga bagay na akala po natin simple, maraming benepisyo, pero sa totoo po, marami pong responsibilidad. At alam niyo po, ganyan din po ang pagiging Kristiyano. Minsan po may lalapit sa atin, uy, attend ka ng church namin, born again Christian. Ano meron doon? Mawawala lahat ng problema mo. Kantahan, masayang tunay, merong kainan, no, masarap doon. Tapos lahat na ipagpe-pray mo, sasagutin ng Panginoon. At higit sa lahat, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Kung ikaw yung in-invite, a-attend ka ba? Oo naman. Sabihin ba naman lahat sa'yo na pag nag-pray ka, sasagutin? Sabihin ba naman sa'yo na kapag na malungkot ka, sasaya ka? Laging may ganito, laging may ganyan, tatanggapin mo talaga. Pero alam niyo po, isa po yan sa sinasabi natin na akala mo madali, pero mahirap din naman po pala. Kasi po sa totoo lang, Christian life is not hard. Christian life is impossible. Hindi mo kayang mabuhay bilang isang Kristiyano kung wala po ang tulong, kung wala po ang presensya ng banal na Espiritu. We only hear about the benefits, forgiveness, we hear about grace, blessing, love, pero we forget, hindi lamang po yun. Yun po ang bunga. Pero bago ka magkamit nito mga bunga na ito, meron munang tanim, meron munang alaga, bago po mamunga, yun po mga puno na atin pong inaalagaan. Madali yung maging believer. No? Pakanta-kanta, maniniwala ka lang, padasal-dasal, pero katulad po ng mensahe natin ngayong umaga, ang title natin, From Believer to Follower. Naniniwala po ako, tayong lahat, believer. Kaya nga po tayo nandito because we believe in what we are doing. We believe in serving God, in worshiping God, in what we are doing right now. Pero, are you a follower? I know you're a believer, but are you a follower? Na madali lang naman po yan. Madali lang actually, pag nag-aaral natin, madaling intindihin believer ako, edi from believer, magle-level up ako, magiging follower ako. Ibig sabihin, dati binabasa ko lang yung Biblia, ngayon, isinasabuhay ko na yung Biblia. Yun ang ibig sabihin, from believer to follower. Dati feeding ako, feeding. Pero ngayon, growing na ako, growing. From believer to follower. Dati listening. Pero ngayon, doing na. Di ba? Madali lang naman natin maisip. Nag-level up from believer to follower. Dati, mabunganga. Ngayon, mabunga. Di ba? From believer to follower. Nahiiba na po tayo lahat. Dati, maraming alam. Pero ngayon, ina-apply na po natin yung mga nalalaman po natin. Diba? Yun po yung madaling intindihin. Pero alam niyo po, hindi siya ganun kadali. Kasi po, to become a believer, to become a follower, meron pa hong mga hinihingi ang Panginoon sa atin. At yun po yung gusto kong pag-aralan natin ngayon pong umagang ito. Paano po ba maging tunay na follower ng Panginoong Jesus? Una po, para maging tunay na follower ni Jesus, to follow Jesus is to trust and obey His word. Pagtiwalaan at sundin ang kanyang mga salita. Very interesting po itong Mark chapter 8. Pag-aaralan po natin ngayong umaga. No? Kakaiba po ito. Ang ganda po nito. Basahin ko po ulit. Verse 31 to verse 33. Pansinin po ninyo. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Ano yung mula noon? Bago po nagsimula yung verse 31, may verse 30 muna pababa. No? Mula noon, ito po yung tinanong ni Jesus si Pedro. Sabi po ni Jesus kay Peter, Peter, sino ba ako? Sumagot po ngayon si Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Nakita ni Jesus, wow, naintindihan din ni Pedro kung sino ako.
Hindi ko na kailangan sabihin kung sino ako. Nakita niya mismo sa gawa, naintindihan niya sa mga nangyayari na ako ang Mesyas, ako ang Kristo. At mula noon, okay, dahil naintindihan na nila na siya ang Kristo, mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa Kanya. Sabi ni Jesus, okay, dahil alam na ninyo na ako ang Mesyas, ako ang Kristo, eto ngayon ang mangyayari. Tuloy natin ang basa. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangan magdanas ng matinding hirap. Kina Pedro parang biglang, teka, Kristo, Mesyas, ba't ito tinuturo mo na mangyayari? No, dahil dito, ang anak ng tao ay kailangan magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Look at those words, ha? Malinaw na sinabi ni Jesus kina Pedro at sa lahat ng tinawag niyang alagad kung ano ang mangyayari. Sabi ni Jesus, okay, maliwanag na lahat, I am the Messiah, I am the Christ. Kayo na may sabi niyan, eto ngayon mangyayari. Bubugbugin ako, itatakwil ako, papatayin ako, mabubuhay ulit ako. Hindi po yung nag-fit doon sa kanilang theology. Kasi yung theology nila, ayan na ang Mesyas, hahanguin na tayo sa kahirapan, palalayain na tayo sa pagkaalipin. Akala nila darating ang Mesyas, panalo na. Tapos biglang ganito ang sinabi ni Jesus, hindi ho ito matanggap ni Pedro. Alam niyo po, ginawa ni Pedro? Peter rebuked Jesus. No? Akalain mo, si Jesus pa yung na-rebuke nung kanyang sinabi, yung kanyang salita. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi, at pinagsabihan. Ano kaya sinabi ni Pedro? Lord, wag ka na magsalita ng ganyan. Lord, baka mahipan ka ng hangin. Baka malasin tayo dyan sa mga binabanggit mo na yan. Walang kanyang mga negative. Dapat positive lang tayo lagi. Siguro yun ang sabi ni Pedro. Nirebuke ni Pedro si Jesus. Ano nangyari kay Pedro? Nirebuke din siya ni Jesus. Di ba? Rebukean tayo dito. Okay, binalikan siya ni Jesus. Ngunit tumalikod si Jesus. Tumingin sa mga alagad. Eto si Pedro, sabi niya, Jesus, dito tayo sa tabi. Wala namang ganyanan, sabi ni Jesus. Ang ginawa ni Jesus, kausap niya si Pedro, tumalikod siya kay Pedro, tumingin sa mga alagad, at ano po ang sinabi niya kay Pedro? Umalis ka sa harap ko, Satanas! Harap-harapan, sa harap ng mga alagad at ng mga tao, sinabihan niya si Pedro na Satanas. Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos, kung hindi galing sa tao. Bakit po nasabihan na Satanas itong si Pedro? Di ba follower siya ni Jesus? Believer ba siya ni Jesus? He was a believer of Jesus. Pero pagdating po sa God's will, pagdating po sa God's ways, ayaw po niyang sumunod sa plano ng Diyos. Pwede ba yun? Naniniwala ako sa Bible, naniniwala ako sa church, umaattend ako ng worship, pero Lord, pagdating ng will mo, pag hindi ko gusto, hindi pwede. Kailangan yung will ko, tsaka yung will mo, pareho. Pero kung yung will mo, ang masusunod, pagkatapos yung will ko, ay masasakripisyo, hindi ako susunod. Ang tunay po na follower ni Jesus ay sumusunod sa kanyang kalooban. Nagpapailalim, sumusuko, nagtataas ng kamay. Lord, your will be done. Mga kapatid, trust His will and His way. Pagkatiwalaan po natin, alam po ng Diyos ang ginagawa niya. Hindi po siya aanga-anga. Hindi po siya tsamba-tsamba. Alam po ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Many times we oppose God's will when it does not favor us. Sabihin natin, Lord, bakit namatay? Nagpe-pray naman namin, bakit namatay? Hindi natin matanggap. Will ni Lord yun eh. Tanggapin po natin. Lord, ba't ako nagkasakit? Pastor ako, ba't ako nagkasakit? Ba't ako na ospital? Bakit ganito? Bakit ganyan? Minsan po, kinokontra natin yung will ni Lord kasi po hindi nagsusuwak sa gusto natin. Lord, pinag-fasting namin yan, tapos bumagsak pa rin ako sa exam? Ano ba naman to? Akala ko ba ang buhay ng Kristiyano ay matagumpay? Bakit nakatatlong board exam na ako, Lord? Bagsak pa rin ako. No, hindi po tayo sumusunod minsan sa kalooban po ng Panginoon. Minsan po meron tayong Bible study. Tagal na po ito, na many years ago, mga 10 years ago po. Meron po tayong family, ang sabi po ng family, Pastor, pwede ba mag-Bible study sa bahay namin?
Siyempre po, natuwa naman tayo. Opo, sige, Bible study tayo sa bahay ninyo. Bible study po tayo sa bahay nila. At nung mga nakaka-anim, no, na Bible study na po kami, yung pong anak niya, siyempre is nanay yung anak, yung pong anak niya, nag-break sila nung boyfriend niya. At tumawag po siya, umiiyak. Pastor, bakit kung kailan nagpapa-Bible study kami sa bahay, tsaka pa kami nag-break itong boyfriend ko na to? Bakit ganon? Pastor, bakit ganon? Hindi ko naman humasagot. Di ba? Paano nyo naman sasagutin yun? Pero alam niyo po, later on, nalaman ko po yung kasagutan. Ang kasagutan, yung lalaki may asawa. Alam ba nung babae? Alam niya na may asawa. Pag nagpa-Bible study ka, kapatid, pag gusto mo, kapatid, na ang Diyos ang manguna sa buhay mo, the will of God will prevail in your life. Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, ang dami kong kasalanan, pero para mabalansi naman at makabawi naman ako sa iyo, magsisimba naman ako ngayong linggo. Pero itutuloy ko pa rin yung kabuhungan ko. Itutuloy ko pa rin yung mga kabalbalan ko. Pero at least nakakabawi ako kasi nagsisimba ako. Actually, medyo pa nga akong in-offering na malaki-laki. Lord So siguro naman, Lord, medyo amanos-manos na tayo. Hindi po mga kapatid. To become a follower of Jesus, kailangan po nating isuko yung kalooban natin sa Kanya. God's will is higher than your will. God's ways are higher than your ways. Hindi natin naunawaan ang ginagawa ng Panginoon. Tingnan niyo po yung sinabi sa bandang huli, no, sa verse na binasa natin kanina. Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos, kung hindi galing sa tao. Masama ba yung sinabi ni Pedro? Sabi ni Pedro, Lord, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayoko namang usapan ng ganyan. Di ba? Minsan tayo, pag meron tayong mga lola, di ba, mga nanay, Nay, bili tayo ng insurance, ng memorial plan. Sabihin ng lola mo, gusto mo na ba ako mamatay? Bakit mo ako bebentahan ng ganyan? Ba't mo ako ibibili ng insurance? Di ba? Ganon sila mag-isip. Ayaw pinag-uusapan. Si Pedro, nung pinag-uusapan yung kamatayan, huwag natin pag-usapan yan, Lord. Concern lang ito si Pedro. Ang gusto ni Pedro yung maganda lang ang pag-usapan. Pero para po sa Panginoon, isip ng tao yan. Hindi yan galing sa Diyos. Nasabihan tuloy siya ng dyablo. So mga kapatid, adjust your mindset. Isa po yung sa kailangan natin matutunan. We have to adjust our mindset. Kung ano po sinasabi sa Bible, yun ang tama, hindi ikaw ang tama. I promise you. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun ang tama, hindi ikaw ang tama. Kahit paano natin pagbali-balik ta rin. Kahit sabihin natin na, Lord, ganito naman, kahit anong alibay, katwiran na gawin natin, the Word of God is the authority for everything. Kahit mahirap, kahit imposible, kahit masakit. Pag sinabi ng Panginoon, panghawakan po natin. Yun ang ibig sabihin ng tunay na follower ni Jesus. Willing magpailalim, willing sumunod, willing sumuko sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, learn to embrace the will of God. Na matuto po tayo na tanggapin po natin yung will of God. Actually po, nung binabasa ko po ito, medyo naano ako ng kaunti, nabagbag ako ng kaunti. Kasi po, sino ba itong sinabihan na Satanas? Buti kung si Judas ito yung sinabihan na Satanas. Di ba? Ang sinabihan si Pedro, alagad, one of the 12 disciples, nasabihan na Satanas. Tagasunod ni Jesus, nasabihan na Satanas. Minsan po pala tayo, kahit Christian po tayo, nagiging satanic din pala tayo. Naisip niyo ba yun? Tanong niyo sa asawa niyo kung nagiging satanic kayo minsan. Na minsan kahit pala nag-church ka, kahit pala pa aleluya, aleluya ka, pag nagpe-praise and worship tayo, minsan pala kapag hindi nasusunod ang Diyos sa buhay natin, yung kalooban ni Satanas ang nasusunod sa buhay natin. Sa isip po ni Pedro, tama ginagawa niya. This is the right thing to do. Pero sa isip ng Diyos, demonic yung ginagawa mo. Dahil sa gusto mo mangyari, Pedro, tao yan. Isip ng tao yan. Hindi isip ng Diyos ang nasusunod, kundi isip ng tao. So mga kapatid, merong kanta ang sabi, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. If you don't understand, if you can't raise His hand, if you can't see His plan, trust His heart. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Mga kapatid, gusto mo ba na mag-graduate from being a believer to being a follower
Just trust and obey God. Magtiwala, magpailalim, sumuko sa kalooban ng Panginoon. May ikalawa po, no? Ikalawa, kung gusto po natin gumraduate from believer to follower of Jesus, to follow Jesus, ito madugo, is to deny yourself. No, kanina, will of God lang pinag-uusapan natin eh. But for us to follow and obey the will of God, you have to deny yourself. Ibig po sabihin, there are things that you should prevent yourself from doing. Ito, ulitin ko po yan. No? Bilang Kristiyano po, mga kapatid, ulitin ko to. May mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Merong mga words na hindi dapat lumalabas sa bibig mo. Merong mga lugar na hindi mo dapat pinupuntahan. Merong mga site sa internet na hindi ka dapat doon naglalagi. Merong mga app na hindi mo dapat ini-install if you're a follower of Jesus. Kaya nga sabi dito, deny. Deny yourself. Ano ba ibig sabihin ng deny yourself? You have to prevent yourself from doing something that you want to do, yet is harmful for you. Mark 8:34. Pinalapit ni Jesus sa mga tao. Matapos niya sabihin kay Pedro matapos sabihin ni Jesus kay Pedro, Satanas, di ba? Matapos niya sabihin si Pedro ng Satanas, tinawag niya yung mga tao. Lapit kayo, mga tao, mga alagad. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino man na nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Hindi po ako may sabi niyan, Bible may sabi niyan. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. No, deny yourself. Alam niyo po, ang atin pong panahon ngayon, I don't know if you will believe me, our age, this is an age of selfishness. Now, do you agree with me? Ang age po natin ngayon, ang age ng selfishness. Sa age natin, dito po na-invento ang word na selfie. Nung araw, walang ganyan. Selfie, selfie. Ngayon, selfie. Ibig sabihin, puro sarili mo. At talaga sa panahon po natin ngayon, halos lahat ng tao, ewan ko, dito sa kwartong ito siguro, halos lahat ng tao dito sa kwarto na ito, merong isang page online na nakadedicate para lang sa kanya. Meron kang FB page, meron kang Instagram, meron kang TikTok, meron kang lahat, meron ka, nakadedicate lahat sa'yo. Puro pagbumukha mo ang nakalagay. Puro pagkain mo, alam ng lahat ng tao, buhay mo mula breakfast hanggang dinner, alam ng mga tao yung kinakain natin. Kasi po ito yung age ngayon ng selfishness. Ito po yung age ngayon na may kasabihan na kung saan ka masaya. Now, regardless kung masaya sila o hindi, kung saan ka masaya, yun ang gagawin mo. That's why this is the age of selfishness. Pero ang sinasabi po ni Jesus, huwag mong pagbigyan lagi ang sarili mo. Let me say that again. Huwag mong pagbigyan lagi ang sarili mo, lalo na kung alam po natin na nakakasakit sa iba at nakakasakit sa sarili mong espiritu at sa sarili mong kaluluwa. Control. Control. Alam niyo po, lahat ng bagay kailangan kontrolin. Apoy, kailangan kontrolin yan. Di ba? Yung apoy, LPG, hindi mo kinontrol. Lahat ng bagay, pag walang kontrol, sira. Electric fan, walang kontrol, sira. Yung kotse, walang kontrol, sira. Lahat ng bagay, pag walang kontrol, sira. Pag ikaw, wala kang kontrol, ano ka? Sira. Di ba? Sa labas, ang ganda-ganda mo, kinis-kinis mo, pero sa loob, sira. Sira ulo. Kasi walang kontrol. Ano ang mangyayari kapag kang isang lalaki, hindi mo kinontrol? Ano mangyayari sa kanya? Nako, chick boy yan habang buhay. Ano ang babae? Ano mangyayari kapag kayong babae, hindi mo kinontrol? Ano? Puro mine yan. Mine. Mine. Di ba? Lahat po ng bagay kailangan po nating kontrolin. Kung hindi magkakagulo po ang lahat. Kaya nga sabi po, deny yourself. Because the flesh is sinful. Nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, ang born again po ay ang ating spiritu, ang ating kaluluwa. Yung katawan, hindi po na born again. So magkalaban ngayon yung espiritu at saka yung katawan. Ang sabi ng espiritu, magsimba ka. Ang sabi ng katawan, matulog ka. Sino mananalo sa kanilang dalawa? Yung espiritu o yung katawan?
Ang sagot po, depende. Depende saan? Kung sino mas malakas. Kung malakas yung espiritu mo, talo yung katawan. Sabi ng espiritu, Sunday ngayon, bangon tayo, mag-church. Sabi ng katawan, tinatamad ako eh. Sabi ng espiritu, hindi pwede, bumangon ka. Susunod yung katawan. Pero pagka mas malakas yung katawan, ayoko, tinatamad ako, may hangover pa ako kagabi. Sino masusunod? Yung katawan. Talo yung espiritu. No, kaya nga po sabi, deny yourself because laging meron pong laban. The flesh must not be allowed to take control. Para pong pagdadrive yan eh. Kung marunong ka mag-drive, maganda yung mararating mo. Pero kapag isang lasing, ikaw mag-drive pare, lasing ako eh, ikaw mag-drive. Lasing din ako, mas lasing pa ako sa'yo. Pinag-drive mo, ano mangyayari? Bangga. Ganon din po tayo. Kung tayo po ay sira, sabi nga natin kanina, out of control, tapos ikaw yung nagdadrive ng buhay mo, saan pupunta yung buhay natin? Sa pader, against the wall. Kasi nga po, sira. That's why we have to deny ourselves. Alam niyo po sa Bible, listen to this, even Jesus denied himself. Maski si Jesus, siya po ay Diyos, nagkatawang tao, sabi ng diablo sa kanya, nagugutom ka, gawin mo ngang tinapay yung mga bato. Kaya ba ni Jesus gawin yun o hindi? Kaya. Ginawa ba niya? Hindi. He denied himself. Sabi po ng diablo sa kanya, magpatihulog ka nga dyan sa templo, sasaluhin ka naman ng mga anghel, di ba? Sasaluhin ba talaga siya? Oo, sasaluhin talaga siya. Pero ginawa ba niya? Hindi. Jesus denied himself. So kaya nga po tayo, we should follow the example of Jesus. We should also deny ourselves. How to deny yourself? Paano mo ba dinideny ang sarili mo? No, it is not doing what you want that is harmful to you. Halimbawa, what is harmful to you? Chichirya. Harmful ba o hindi? Hindi. Okay. Harmful? Ano hindi? Kala nyo, may isahan nyo ako ha? Harmful. Kaya nga ang tawag junk food. Ano Tagalog ng junk? Basura. Basurang pagkain. Diba? Deny yourself. Pero pag kinain mo ba, nagkasala ka sa Diyos? Hindi naman, di ba? So kainin natin. Dahil hindi naman tayo nagkasala sa Diyos. Maya-maya may kidney stones ka na. Maya-maya may sakit ka na sa bato. Maya-maya mataas na yung blood pressure mo. Tapos magpe-pray ka kay Lord bigla, Lord, miracle, Lord. Miracle bigla. No, you have to deny yourself. Oily yung food. Physically, oily yung food. Deny yourself. Salty yung food. Deny yourself. Diba? Asukal, ang daming sugar. Deny yourself for your own good because it is harmful. Physically speaking, denying yourself is good. Physically speaking. Di lalo na spiritually speaking, lalo na, it means discipline and control. Minsan po may magpapapray, Pastor, pag-pray niyo po si uncle ko, pag-pray niyo po si kuya, ganyan. Bakit? Ano nangyari? Meron po siyang sakit. Ano yung sakit niya? Masyado pong tumaas ang blood pressure niya. Sabihin ko po, ang dapat ba ipag-pray sa kanya, healing o discipline? Kasi kapag siya pinag-pray mo ng healing, bababa blood pressure niya, next week tatawagin ka na naman, Pastor, pag-pray niyo na naman. Kasi tumas na naman dahil walang discipline. Yan po yung problem natin eh. Ang pinagpe-pray natin, Lord, may problema. Akala natin si Lord bumbero. Kapag may sunog, papatayin niya yung sunog. Pero pagkatapos naman nun, mag-aapoy na naman tayo. Discipline and self-control. Yan po yung ibig sabihin ng deny yourself. Deny yourself of sin or from sin. Anger. Deny yourself. Galit na galit ka na. Deny yourself. Revenge. Deny yourself. Materialism. Deny yourself. Kailangan matutunan po natin yan. Nangangamote ka sa exam. May exam na, nangangamote ka. Yung katabi mo, nakabulatlat, nakatiwangwang yung sagot. Kokopyahin mo, hindi. Deny yourself. Mabuti lang bagsak ka sa exam kaysa bagsak ka kay Lord. Pasado ko nga kay Lord, pasado ko nga sa exam, bagsak ka naman kay Lord. Di ba? Di ba? Pero alam nyo, nung college ako, nasubukan ko rin talaga yan. Ayan talaga, hindi ko, nangangamote talaga ako nung college ako eh. Kaya nga nagpastor ako eh. Pero hindi, joke lang yan. Joke lang yun. Di ba? Ayan na, sa harapan mo na. Nasa harapan mo na. Di ba? Sabi ko talaga, Lord, happy ako na i-sacrifice sa inyo itong subject na ito. Talagang hindi ako nag-aral eh.
Di ba? Di bumagsak ka, di bumagsak. Di ba? Kasalanan mo naman, kaya ka bumagsak. So mabuti pa na bumagsak ka sa exam, pero pasado ka naman sa paningin ng Panginoon. Di ba? Deny yourself. May asawa ka na, tapos meron chicks. Titingin-tingin sa'yo, yung chicks. Titingin-tingin sa'yo. So ano dapat mong gawin? Deny yourself. May bagong kwento na naman, buntis. Yung asawa ni yung anak ni Aling Maria, buntis. Kating-kati ka na. Ano dapat mong gawin? Deny yourself. Wag mong pagbigyan yung sarili mo doon po sa mga nararamdaman po natin. Eto, nakapila ka na naman sa sa fast food. Nakapila ka na naman. Tapos ang bagal-bagal ng cashier. Gusto mo na magsungit. Binubulungan ka na ng diablo, sungitan mo, ilabas mo na yung sungay mo. Sige. Ano dapat mong gawin? Deny yourself. Huwag masyadong masungit. Huwag masyadong maldita. Huwag masyadong suplada. Huwag masyadong toyoin. Kahit sa bahay, kahit sa opisina. Huwag masyadong toyoin. Deny yourself. Nararamdaman mo, ito na, kumukulo na naman yung toyo mo. Di ba? Deny yourself. Huwag kang pumayag na silver swan ka na naman. Huwag kang pumayag na ganun. Tapos eto na naman, no? Naglalaway ka na naman. Yossi, tagal ko na hindi nag-yossi, mga 3 hours na. Naglalaway ka na naman. Oh, deny yourself. Alam niyo po yung isang maganda sabihin natin sa sarili natin, tuwing nararamdaman po natin yan, nararamdaman po natin yung nag-internet ka, biglang lilito sa TikTok, may kembot-kembot na naman yung mga babae doon. Deny yourself. Kailangan sabihin mo sa sarili mo yan. Oh, kagabi, bumigay na ako dito eh. Hindi, ngayon, deny myself. No? Di-deny ko sarili ko. Hindi ito sa Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. Baka mamaya nasasabihin na naman ako ni Jesus, Satanas. Si Pedro nga, sinabihan ni Jesus na Satanas eh. Tayo pa ba naman ang magmamakahiya pa ba naman si Jesus na tayo eh hindi? No, when we are out of the will of God, it is the devil, it is the evil spirit teaching us to go away and go against the will of God. No, learn to deny yourself. Mga simple pleasures. Ito na lang. Kaya natin to. Sa umaga, pagkagising natin, ang unang-una mong dadamputin cellphone mo, di ba? May kantang ganyan eh. Sa umaga pagkagising, cellphone ang uunahin. Diba? Yung kanta dyan eh. Sa umaga pagkagising, kaya mo ba napigilan yung kamay mo na abutin yung cellphone mo? Kasi nasan yung cellphone mo? Ayan, sa ulunan mo. O kaya nasa ilalim ng unan mo. O kaya nandito sa may bandang gilid mo. Pagkagising mo, titignan mo kaagad kung may nag-message sa'yo. Kung ilan na yung likers mo, ilan na yung followers mo, ilan na yung nag-comment, kung meron man. No, kaya mo ba pag umaga, mag-thank you ka muna kay Lord? Kasi every gising is a blessing. Thank you, Lord. Binuhay mo na naman ako ngayong umaga. Samahan mo ko, Lord. Ang dami ko na namang haharapin ngayong araw na to. At Lord, bago ko hawakan tong cellphone ko na to, bigyan mo ako ng wisdom. Kung ano man ang makita ko rito, mag-respond nawa ako ng tama at godly nawa ang gawin kong paraan ngayong araw na ito. No, yung umagang yun pa lang, unahin po muna natin, deny yourself, yung cellphone na yan. Mahirap ba yun? Ilang kaya guilty dito? O, yung mga guilty, magsabi ng amen. Woo! Ayan. So, hindi, totoo po yan. No? Yung cellphone talaga, ang cellphone ba ay blessing o curse? Depende sa'yo. No, depende sa'yo. It can be a blessing. Pwede kang kumita dyan. Pwede maging kabuhayan mo yan. Pero pwede rin curse yan. Dahil baka mamaya, nagtaksil ka na dahil dyan. Baka mamaya, inilayo ka na dahil dyan. Diyan ka pa nakakilala naman kung sino-sinong addict na kung saan kayo napunta. No, yung mga ano rito, kaway-kaway, mga addict sa online gaming dito. Oh, wag na, deny yourself. Deny yourself. Yan po ang hinihingi ng Panginoon eh. Yan ang hinihingi ng Panginoon. Sabi niya, ito si Satanas, pinipigilan yung will of God. O kayo naman, gusto niyo sumunod sa akin? If you want to follow me, deny yourself. Maliwanag po yan. Hindi po ako nagsasabi niyan. Biblia ang nagsasabi niyan. At pangatlo po, if you want to become followers, not only believers of Jesus, to follow Jesus is to, mas mabigat, pick up your cross. Sabi sa Bible, if anyone should follow me, let him deny himself,
pick up his own cross daily and follow me. Kasama siya talaga, mga kapatid, mga ate at mga kuya. Listen to this. Kasama talaga siya sa pagiging Christian. Hindi pwedeng exempted. Si Jesus nga He denied himself, He picked up his own cross. Tapos ikaw, exempted. Bakit? If you call yourself a Christian, kasama po ang pagpapailalim sa will of God. Kasama po ang pagdi-deny yourself. At kasama po ang pagpipick up your own cross. Ano ba pinagkaiba nitong dalawang ito? Deny yourself, tsaka pick up your own cross. Di ba kapag pinipigil ko sarili ko sa bisyo ko, di ba picking up your own cross na din yun? Di ba? Ang basic na pinagkaiba po nila is ganito. Yung pong denying yourself, hindi mo gagawin yung mga bagay na alam mo, hindi mo dapat gawin. Kasi masama. Okay? Pipigilin mo yung sarili mo. Pipigilin mo yung sarili mo na huwag gawin yung mga bagay na hindi maganda. Yun naman, pick up your cross, pipilitin mo naman yung sarili mo na gawin yung mga bagay na alam mo dapat mong gawin. Mga bagay na mahirap, pero ipagpapatuloy mo. Kaya nga po may disiplina, kaya nga po may commitment. Kasi alam mo, mahirap, pero itutuloy mo pa rin kahit po nahihirapan tayo. That is picking up your own cross. Kaya nga si Jesus, ang layo na nilakad niya. Ipapako siya sa krus. Siya pa yung nagbuhat ng sarili niyang krus. But this is figurative. Alam niyo naman, nakaraang Holy Week, kanya-kanyang pasan ng krus. Pero this is figurative. Kasi sabi po rito, pasanin mo ang sarili mong krus daily. Araw-araw. So hindi naman sila araw-araw nagbubuhat ng krus. So, daily, ibig po sabihin, we need to become consistent in doing what we should be doing as children of God. Mark 8:34, pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pabigat po ng pabigat, kasi may kasunod pa ho ito. Meron siyang mabigat na paalala. Pagkatapos po nitong verse 34, meron po siyang mabigat na paalala sa verse 35 to 37. Bakit kailangang i-deny yourself? Bakit kailangan nyo pick up your own cross? Dahil ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano bang maibabayad ng tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Totoo nga naman. Nasa iyo na ang lahat. Ang dami mong kotse, ang dami mong ari-arian, no? Ang dami mong savings, ang ganda-ganda pa ng balat mo, skincare ka pa. Pero, nung kinuha ka na ng Diyos, iniwan mo lahat yon. Nalala niyo po yung sabi ko last time, lahat po ng nakikita ninyo, nakahawakan ninyo, iiwanan ninyo lahat yan. Ang madadala po natin sa langit, sa kamatayan, yung mga bagay na hindi mo nahahawakan, mga bagay na hindi mo nakikita, yun ang madadala natin. Habang nandito, enjoyin mo yan, pero huwag kang papayag na yung mga bagay na yan ay masyado kang pinabigatan na pagdating mo sa langit, ito ang mga naging dahilan, kaya po wala tayong nadala pagdating natin sa kabilang buhay. Minsan po, meron dalawang magkaibigan, naglalakad sila sa snow. Alam niyo naman sa snow, masyadong malamig. No? At yung, sa snow, buti yung snow sa ibang bansa, simple lang. Pero may mga lugar sa Antarctica na ang snow talaga is nakakamatay. Meron pong dalawang magkaibigan, naglalakad sila sa snow, pauwi sa bayan nila. At habang naglalakad po sila, meron po sila nakita na nakahandusay sa snow. Nung makita po nila, may isang tao na nanginginig na ron at malapit ng mamatay, hypothermia, dahil nilalamig na siya ng gusto. Pati yung blood niya, nagyayelo na. So sabi po nitong dalawang magkaibigan na to, tulungan natin. Sabi po nung isa, nako, tayo nga nahihirapan na. Tutulungan pa ba naman natin yan? Hayaan na lang natin siya dyan. At umalis na po itong isang kaibigan na ito. Pero ito pong isang tao na naiwan, sabi niya, hindi ko kayang iwanan to rito. Ang ginawa niya po, kinuha niya, inakay niya, pinasan niya. At habang pinapasan niya po, ito pong tao na ito, yung pong init nilang dalawa,
nagkatulungan para sila ay maging mas mainit at makalaban sa temperature. At habang pinapasan niya po ito, nung nakalakad na po sila at malapit na sa bayan, may nakita po silang isang nakahandusay na naman doon sa snow. At nung nilapitan po nila ito, nakahiga na ito, nung makikita niya po, ito yung naunang kaibigan niya, patay na. Kasi naglakad mag-isa, nilamig, namatay sa lamig. Pero siya, dahil meron siyang bit-bit na ibang tao na tinulungan niya, nabuhay silang dalawa nitong bit-bit niya. Alam niyo po yun ang ibig sabihin ng if you lose your life, you will save it. But if you save your life, you will lose it. Diba yung isa sabi niya, hindi, bahala kayo sa buhay niyo, buhay ko to. He lost his life. Pero itong isang tao na ito, nasabi niya, hindi, yung buhay ko isusuko ko, lalo siya nagkaroon ng buhay. Kapag ang buhay po natin, sinabi natin, akin lang itong buhay na ito, walang pakialam ang Diyos sa akin dito. Good luck. Darating ang panahon na harap tayo sa Panginoon, hahanapin din po tayo ng Panginoon. No, napaka-importante po niyan. Picking up your cross requires commitment. It requires consistency. It requires sacrifice. It requires patience. Lahat po na ito, kailangan po yan. Because even Jesus picked up His cross literally and figuratively. Hindi ko po alam kung alam niyo ito. Alam niyo po ba, hindi naman ito chismis, sa Bible naman ito eh. Nakikipag-deal si Jesus sa God the Father. Sabi niya, God the Father, pwede ba wag na lang ako mamatay sa krus? Alam niyo ba yun? Sa prayer ni Jesus sa Gethsemane, sabi ni Jesus, Lord, ang bigat nito, ang hirap nito, ang sakit nito. Pwede ba wag na lang? At ang kanyang pawis ay naging parang dugo sa sobrang tindi ng kanyang paghihinagpis. No, may prayer team po tayo rito. Ang sipag po ng prayer team natin dito sa panalangin. Pero hindi pa ako nakakita rito ng tumulo yung dugo. Siguro may dinugo. Pero hindi yung tumulo talaga yung dugo na parang pawis. Si Jesus, ganun katindi yung prayer niya. Kasi sabi niya, Lord, ayaw ako nito. Wag. Kung pwede, wag ako mamatay sa krus. Pero ano po sabi ng Ama sa kanya? Hindi pwede. Importante yan for the salvation of the whole world. And Jesus denied Himself, picked up His cross, and followed the will of God. Si Jesus po, ginawa niya. Tayo rin po. Mga kapatid, mga ate, mga kuya, pag naging follower ka ni Jesus, may bibitiwan ka talaga. At may bubuhatin ka talaga para sumunod sa Kanya. At pag ginawa po natin yun, doon po masusunod yung kinakanta natin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, doon lilitaw. Answered prayer, doon lilitaw. Blessing ni Lord, doon lilitaw. Biyaya ng Panginoon, guidance ng Panginoon, protection ng Panginoon, doon po mamumunga. Yun po ang dulo talaga. Hindi po yun ang simula, yun po ang dulo. When we submit ourselves under the will of God, deny ourselves, and pick up our crosses, our own crosses. Picking up your cross is a continuous decision. A continuous decision po ito. Kaya nga po daily. Hindi pwedeng ngayon. Okay, Sunday ngayon eh. Diba? So, Sunday ngayon, Christian ako ngayon. Eh bukas, Monday na, hindi na ako Christian uli bukas. Tapos sa Sunday na uli. No, we have to be, hindi lang continuous, kundi consistent sa pagsunod po natin sa ating pong Panginoon. Forgiveness, ang hirap niyan. Madali mag-forgive. Di ba? Ngayong araw na to, sige na, pino-forgive na kita sa ginawa mong masama sa akin. Ngayong araw na to, pero kinabukasan, maalala mo na naman, galit ka na naman. Di ba ganun tayo eh? Mahirap pangatawanan. Pero yung pong bilin sa atin, pangatawanan po natin. Living differently, nako, hirap pangatawanan. Hindi ka magmumura habang buhay? Kaya mo ba yon? Hindi ka magmumura habang buhay? Ang hirap pangatawanan. Pero kasama po yan sa denying yourself. Init na init ka na, gusto mo na magmura, but you denied yourself. Tapos you pick up your cross, pinilit mo talaga na hindi magmura. Pinilit mo talaga na hindi magbisyo. Pinilit mo talaga na hindi magsugal o kung anuman. Pinilit mo talaga para makasunod sa Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. So, kasi nga tayo, hindi natin kaya talaga yan eh. But because God is alive and because the Holy Spirit is upon us, magagawa po natin. Ando doon po talaga ang tagumpay natin with the Holy Spirit. So, mga kapatid, ako kayo maniwala sa mga sabi-sabi. Minsan may kinukwento misis ko sa akin kanina umaga. Meron daw isang artista yata nagsabi na
ang lahat daw ng lalaki ay babaero? Sabing ganun. Ano? Sabi ng misis ko, ba't ikaw hindi? Oh, di ba? Sampa kayo. Asan ang asawa ko? I love you. Naniniwala ba kayo? Meron pong ganun eh. Ang tunay na lalaki ay nambababae. Meron ganoon. Meron pa nga dati, di ba? Ang inumin ng tunay na lalaki. Pag hindi mo iniinom, ginudge ka na. No, hindi ka tunay na lalaki. No, hindi ho tayo nagpapailalim. Hindi ho tayo sumasabay at naniniwala doon po sa mga ganyan. Ito isang natutunan ko sa buhay, mas madali na maging bad boy kaysa maging good boy. Yun ang mga bad boy, walang ka-effort yan. Kasi iba, bad boy, astig oh, may tato, di ba? Astig oh, mukhang mabaho, di ba? Mukhang bad boy ka. Ulitin ko yan, kasi may nag-ano sa akin ganyan eh. Meron akong alam na nagliligawan. Hindi kasi nagot. Ba't di kasi nagot? Eh, nasa iyo na lahat. Gwapo ka naman, may pinag-aralan ka naman, mukhang malinis ka naman, disente ka naman. Ba't hindi kasi nagot? Alam niyo, sabi sa akin, kasi pastor, sabi sa akin, ang gusto raw niya, bad boy. Sabi ko, ang dali-dali maging bad boy. Wala kang kailangan maging effort para maging bad boy. Wala kang kailangan pigilan sa sarili mo para maging bad boy because you are really bad boy. Dahil nga di ba, yung katawan mo nga is sinful eh. Yung katawan natin hindi na born again, spirito lang na born again. Kaya ang dali na maging bad boy. Ang mahirap maging good boy. Kaya kapag may asawa po kayo na good boy, yung mga babae rito kung may asawa kayo na good boy, huwag nyo na awayin. Good boy na nga, awayin nyo pa. Baka maging bad boy pa yan. Di ba? Pagka mayroon kang asawa, hindi nang bababae, nag-iintrega, hindi ka binubugbog, di ba? Dinedate ka pa, ano ba gusto mo? Gusto mo ba kailangan sinasamba ka? Hindi na, kaya nagkakagulo. Ano? Pag may asawa ka na good boy, di ba? Magpasalamat ka sa Panginoon. Amen ba? Mga lalaki naman dyan. Oh, amen, amen. Ulitin ko Pag may asawa ka na good boy, wag mo awayan Osan yung mga toyo-toyo Tama na yan Para masaya yung family. And, isa pa, picking up your cross means death to self. Ako, ano ba pastor yung sermon natin ngayong araw na to? Bigat naman ng sermon natin ngayon. John 12:24-25. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili ito nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, being a follower requires full surrender to Jesus. Meron pong kasabihan, alam niyo itong kasabihan na ito. A one-half Christian is a one-whole nonsense. There's no such thing as a one-half Christian. It's a one-whole nonsense. And so as we close, panghuli po ito, pang-apat at panghuli. To follow Jesus is to be proud of Him. Proud ka kay Jesus. Asan yan, pastor? Ayan, Mark 8:38. Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Hindi ako may sabi niyan. Biblia may sabi niyan. Pag kinahiya raw natin ang Panginoon, pag kinahiya raw natin si Jesus, ikakahiya rin daw tayo ng Panginoon sa harap ng kanyang mga anghel sa kalangitan. Are you proud to become a Christian? That you are a Christian? Really? Are you? I hope masagot mo sa puso mo, yes, pastor, proud ako na tagasunod ako ni Jesus. Kahit sabihan nila na religious ka masyado, kahit sabihin nila na panatiko dating mo, kahit sabihin nila na ang corny-corny mo, padala-dala ka ng Bible, pa-verse-verse ka pa dyan. Kahit ano sabihin nila, ikahiya ninyo na ako, wag lang ako ikahiya ng Diyos. It's all that matters. No, na hindi tayo kinakahiya ng Panginoon. How do you show
na ikaw ay hindi nahihiya na ikaw ay tagasunod ni Jesus? Sa online, nakikita ba na tagasunod ka ni Jesus? Sa office, alam ba na Christian ka? O ikaw ay secret Christian? Meron mga ganun no? Secret Christian. Dapat po hindi kinakahiya. Alam niyo po, may mga tao, pag excited sila sa isang bagay, hindi sila tumitigil sa kwento. No, may tayo, kapag may pinasukan sila na networking, tatabihan ka, tatawagan ka bigla Uy, Mare, tagal natin di nag-usap pa. Kamusta ba? Ito, okay naman. Meron kaming sinubukang business ngayon. Baka gusto nyo bumili ng tosino. Di ba? Wala, networking ng tosino pala yun. Diba? Tapos nagkukwentuhan kayo, ipapasok niya yung usapan. Nung grade school pa nga tayo, di ba? Nung si Mrs. Trajano pa nga yung teacher natin, di ba? Sino ang ulam natin lagi sa kantin? Ipapasok nila yung usapan na yun. Kasi nga, papunta doon sa kanyang passion noong araw na yun. So, ganoon din po yan Kung ikaw ay excited and proud follower of Jesus, hindi siya mawawala sa bibig mo. Talaga, I promise you. Hindi siya mawawala sa bibig mo. Kaya nga, di ba, minsan nagbabayad ka sa jeep, Manong drive, Lord, bayad po, Lord. Di ba? Pati yung driver, tinatawag mo na Lord. Kasi pray ka ng pray. Nasanay ka, Lord. No? Minsan nga sa akin kapag ka merong sa akin may kumakausap sa akin, sabihin pa sa akin kamusta na kayo, Panginoon? Ay, pastor lang ho ako, hindi ako Panginoon. Kasi sanay mag-pray, puro Panginoon sinasabi sa prayer. Yun ang bukang bibig niya. So kung ikaw ay follower ni Jesus, naku, please, wag mo siya ikakahiya. Kasi isa ito sa mga matinding warning sa Bible talaga. No, marami tayong nabasa sa Bible, God is love. Marami tayong nabasa ng ganyan. Pero meron din ganito sa Bible. Pag kinakahiya mo siya, ikakahiya ka rin niya. Huwag kang mahiya. Nakakahiya ba na nagsisimba ka? Nakakahiya ba na nagdadasal ka? Kakain kayo sa restaurant, magpe-pray muna kayo? Ano nakakahiya dun? Nagpapasalamat ka sa Diyos? Nakakahiya ba yon? Meron nag-uusap, sabi nung isa, ako pag nagpe-pray ako, pag kumakain ako, nagpe-pray ako Sabi naman nung isa, ako, pag kumakain ako, hindi ako nagpe-pray. Sabi niya, ako bumili niyan kaya may kinakain pamilya ko dahil sa akin, kaya hindi ako nagpe-pray kapag kumakain kami. Sabi niya ganon. Sabi nito isang kausap niya, alam mo, may kilala rin ako na ganyan, hindi nagpe-pray kapag kumakain. Talaga? Sino? Yung aso ko. Ganyan yung aso ko, pag binigyan ko ng pagkain, susunggaban ka agad, walang thank you. Di ba, nakakita ba kayo ng aso na pag binigyan mo ng pagkain, gagan sa'yo? Hindi, di ba? Walang thank you, kakainin ka agad lahat yon. Minsan po ganun tayo, huwag ka mahiya. Pag nagwo-worship tayo rito, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Di ba kanina, umaawit tayo, ang ganda ng mga inaawit natin kanina. Sa bawat salinlahi, katapatan mo ay naroon. Mahirap bang itaas yung kamay? Mahirap bang sabihin sa Kanya, Lord, I love you. Salamat po, ang sarap mag-worship sa iyo, Panginoon. Yung mabuting Diyos, nasa atin ay nagmamahal, pinupuri. Yung taas-taas ng kanta, pinupuri, sinasamba kita. Kasi ikaw, tingin-tingin ka sa kuko mo, pinupuri. Ay, ang dumi. Nag-worship ka sa Lord, nakakahiya ba? Alam nyo, nakakahiya. Nakakahiya kapag ang daming ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi ka malang nakapagpasalamat sa Diyos. Ang dami-daming blessing na binibigay ng Diyos sa buhay mo, hindi ka makatungtong sa simbahan para lamang magpasalamat at sumamba sa Kanya. Nakakahiya. Ang daming kaligtasan na ginawa ng Diyos sa atin, proteksyon na ginawa ng Panginoon. Pagising mo sa umaga, uunahin mo pa yung cellphone kaysa sa Kanya. Yun ang nakakahiya. Marami ho tayong bagay na ginagawa na nakakahiya. Hindi natin kinakahiya. Tapos yung mga bagay na hindi nakakahiya, yun ang kinakahiya natin. May dala kang Bible, hiyang-hiya ka? Hindi yun nakakahiya. Ang nakakahiya kapag ang dala-dala mo VHS, na kung ano mga bold, Viva Max. So, meron ka bang, yun nakakahiya. Doon tayo dapat mahiya. Pero kapag ang ginagawa mo para sa Panginoon, kapatid, wag na wag mong ikakahiya. Uulitin ko mas marami tayong ginagawa na nakakahiya. Pero hindi natin kinakahiya. Yung ba mag-iskandalo ka, hindi ba nakakahiya yan? Pero nag-iskandalo pa rin tayo. Yung bang nagsungit ka, inaway mo yung sales lady, hindi ba nakakahiya yan? Pero nagagawa pa rin natin. No, yung bang chinichismis mo yung kapwa mo,
Nabuntis na nga, chinichismis mo pa. Di ba nakakahiya yan? Pero ginagawa natin. Ang dami yun nating ginagawa na nakakahiya. Pero pagpapasalamat sa Diyos, kinakahiya natin. Pagiging tagasunod ni Jesus, kinakahiya natin. Baliktad ang utak natin kapag ganoon po ang ating pananaw. Kaya mga kapatid, wag na wag mong ikakahiya ang Panginoon. No, hindi lamang dahil utang na loob, pero syempre may command din sa atin ang Panginoon. Wag natin siyang ikakahiya. And sa darating po ng mga araw, meron po tayong way para ipakita po natin na tayo ay proud, na tayo po ay mga tagasunod ni Jesus. Be baptized. Sa darating po na mga weeks from now, magkakaroon po tayo ng baptism. Kung sigurado ka sa puso mo na si Jesus ang buhay mo, kung sigurado ka sa sarili mo na inaalay mo ang sarili mo sa Kanya at magiging tagasunod ka niya, then publicly acknowledge it. Publicly announce it through baptism. Magpa-picture ka, magpa-Instagram ka, hanggang mag-viral yan, nabaptize ka. Ibig sabihin, pinapaalam ko sa inyong lahat na ako ay tagasunod na ni Jesus mula ngayong araw na ito. So, wag ho nating ikahiya. Baptism is an outward, official, formal expression of an inward experience. No, kasi pag nasa loob, tagasunod ako ni Jesus. Di ba? Wala nakakita. Pero yung baptism, yun po yung announcement natin. Parang ano yan mag-boyfriend kayo. Di ba, mahal mo ba siya? Oo, mahal ko siya. Mahal mo rin siya? Oo, mahal ko siya. Ba't di kayo nagpapakasal? Pakasalan mo, mahal mo pala May hadlang ba? Wala namang hadlang. Nasa tamang edad naman kayo, may ipon naman kayo, wala namang dahilan para hindi kayo magpakasal. Pakasalan mo. Kung totoo naman ang mahal mo Kung totoo naman na siya na yung gusto mong makasama habang buhay, pakasalan mo. Ganoon din po ito Lord, mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pag-aari mo na ako, susunod ako sa iyo, papaalam ko sa lahat, magpapabaptize ako. Papaalam ko sa lahat na tagasunod mo ako. Yun po ang ibig sabihin ng baptism, mga kapatid. So baptism is when we finally realize that we are not good enough and only God can save us. Mga kapatid, this morning, ang hamon ko po sa ating lahat, do not be just a believer. Be a follower. Hindi believer lang. Follower ng ating Panginoon. Give your life to what you believe in. Noon pong World War II. Laban ng mga, World War II, di ba? Kalaban mga Hapon. Naubusan na po ng bala ang mga Hapon. Pero meron po silang dream. Ang pangalan po ng dream nila, tinatawag po nilang Divine Wind. Pangalan ng dream nila. Gusto nila na maging empire. Divine Wind. Alam niyo po kung ano yung Divine Wind sa Japanese? Kamikaze. Yun po yung Divine Wind sa Japanese. Kamikaze. So dahil po doon, 1,200 na aeroplano ng mga Hapon lumipad. Sinalubong po nila yung mga aircraft carrier, sinalubong nila yung mga barko ng mga Amerikano dyan sa Pacific Ocean. Nagkaroon po sila ng giyera at dahil wala na po silang bala, alam niyo po ang ginawa nila, alam niyo naman to, history to kamikaze. Wala na silang bala, yun ang kanilang mga aeroplano, ibinagsak nila, isinubsob nila, isinugod nila. Yun ang ginawa nilang bomba para po doon sa mga barko ng mga aeroplano. 36 na barko ng aeroplano ng mga Amerikano ang napalubog nila. Natalo sila sa giyera, alam naman natin yon, pero hinahangaan natin sila. Hinahangaan natin yung commitment nila, hinahangaan natin yung conviction nila, hinahangaan natin yung kanilang pagbubuwis ng buhay. At yun ang nasa history books. Mga kapatid, bilang Kristiyano, sana po lumipas na yung panahon ng mga malalabnaw na Kristiyano. Sana po lumipas na yung panahon ng mga 50-50 na pananampalataya. Sana po lumipas na yung panahon ng mga tamad na anak ng Diyos. Sana lumipas na yung panahon ng mga duwag at mahiyain na anak ng Diyos nang iniisip forma, nang iniisip pasarap, iniisip convenience, comfort, alaga. Lumipas na yung panahon na tayo ay alagain. Dumating na yung panahon na tayo na yung ginagamit ng Panginoon. Tayo yung nag-aalaga, tayo yung nagiging pagpapala, tayo yung nagiging instrumento ng Panginoon.
Kung bagong Christian ka, natural alagain pa syempre yan. No? Syempre baby eh. Ngayon mo lang nakilala si Jesus, 1 month, 2 months, 3 years siguro, 4 years. Pero kapag ka nasa mga 5 years ka na Christian, hindi ko na itatanong kung sino rito yung mga 5 years na Christian pataas. Pag 5 years ka na Christian, hindi na normal na ikaw ay hindi nag-grow. Hindi ka nag-grow kung ikaw ay believer lang. Mula sa araw na ito, kapatid, sabihin mo sa sarili mo, huwag kang mahiya. Mula sa araw na ito, I will not be a simple believer anymore. I will become a follower, a true follower of Jesus. Nanalangin po tayo. Panginoon, patuloy po kayo na mangusap sa puso namin ngayon po umagang ito. Patuloy po, Panginoon, na hamunin ninyo kami. Patuloy po, Panginoon, na ipaunawa po ninyo sa amin na nung tinanggap ka namin sa aming puso, hindi ka lamang namin tinanggap bilang tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, dahil iniligtas mo po kami sa aming mga kasalanan. Maging sa impyerno, nililigtas mo po kami. Pero ikaw rin po, Panginoon, ang aming Panginoon. Kaya Ama namin, turuan po ninyo kami. Ang bawat kapatid na nandito ngayon, turuan po ninyo kami, Panginoon, na hindi lamang po maging tagapaniwala, kundi maging mga tunay na tagasunod mo, Panginoon. Ngayong umagang ito, mga kapatid, hinahamon kita. Kaya mo bang sabihin sa sarili mo at kaya mo bang sabihin sa Panginoon, lahat ng tao na nandito ngayon, dito sa bulwagan na ito, na ikaw ay nagko-commit bilang tagasunod at hindi lamang believer ng Panginoon. Kung kaya mong sabihin yan, hinahamon kitang tumayo ngayon. Tindigan mo at panindigan mo na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. Nasa FB Live tayo, meron tayong mga pictures, meron tayong mga camera. Sa harap ng madla, sa harap ng daigdig, tumindig ka ngayon at ipahayag mo sa Panginoon na ikaw ay kanyang follower. Sige po, tumindig po. Ang sino pong gustong tumindig ngayon?